Mga kapuso, humihina na ang bagyong Marce habang nasa West Philippine Sea. Tuluyang natawid ng bagyo ang extreme Northern Luzon kaninang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, unang naglandfall ang bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan, bandang 3:40 kahapon ng hapon. Ang ikalawang landfall na itala dakong alas 9 kagabi sa Sanchez Mira, Cagayan. Sa kabila niya, napanatili ng bagyo ang pagiging typhoon, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometers per hour. Huling namataan ang mata ng bagyong Marce 100 kilometers west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Base sa 8 a.m. bulletin, inalis na ang wind signal number 4 sa alinmang panig ng bansa. Pero isinailalim pa rin sa wind signal number 3 ang Ilocos Norte, northwestern portion ng mainland Cagayan, northwestern portion ng Apayao, northern at western portion ng Abra at ng northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa western portion ng Babuyan Islands, northern at western portions ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao at ng Abra, northern at western portions ng Kalinga at central portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 1 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ng mainland Cagayan, northern at western portions ng Isabela, northern at western portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, buong Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, buong La Union at northern at central portions ng Pangasinan. Abangan po maya-maya dito sa Balitang Hali ang 11 a.m. bulletin ukol sa bagyong Marce at ang bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Mamayang hapon o gabi, inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Sa kabila niya, nananatili ang babala sa ulan at hangin na bitbit ng bagyong Marce. Asahan sa mga susunod na oras ang heavy to intense rains o malalakas hanggang matitinding ulan sa Ilocos provinces, habang moderate to heavy rains o katamtaman hanggang malakas na ulan ang mararanasan sa La Union, Kalinga, Apayao at Abra. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. May banta pa rin ng lagpas 3 metrong taas ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Ilocos Norte, habang 2.1 hanggang 3 meters naman sa Cagayan, Ilocos Sur at La Union. Maalon at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Ilocos Region, Batanes at Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Habang palabas na ng PAR ang bagyong Marce, may panibagong LPA na binabantayan sa Pacific Ocean. Nagsasagawa na ng clearing operation sa mga otoridad sa ilang bayan sa Cagayan matapos daanan ng bagyong Marce. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, tuloy-tuloy ang clearing operation na isinasagawa ng otoridad sa mga bayan ng Santa Ana at bayan ng Gonzaga simula pa kaninang alas 5 ng madaling araw. Samantala, nagsimula na ring mag-ikot ang LGU Santa Ana sa iba't ibang barangay para ma-assess kung gaano nga ba kalawak yung danyos na iniwan ng bagyong Marce matapos mag-landfall kahapon ng hapon sa lugar. Napakaraming bahay ang nasira ng bagyong Marce. Bukod sa mga bahay, nasira rin ang ilang establishmento at maging gusali ng local government unit. May mga natumbang poste ng kuryente. Bunsod ito, posibleng matagalan pa bago maibalik ang supply ng kuryente sa iba't ibang mga bayan. As of 9 a.m., aabot na sa 13 mga bayan ang walang supply ng kuryente. Pahirapan na rin ang communication line sa ilang bayan gaya sa bayan ng Santa Ana, Calayan at maging sa may bahagi naman ng Sanchez Mira. As of 9 a.m., aabot na sa halos 13,000 families ang nasa evacuation center. May mga naitala rin pagbaha sa ilang bahagi ng Cagayan. Unti-unti na rito mataas ang antas ng Cagayan River na nasa 6 meters lampas na sa alert level. Samantala, Rafi, update lamang ako dito sa bayan ng Santa Teresita kung saan sa mga oras nga na ito ay mas maganda na, mas maaliwalas na yung panahon. Pero kasabay niyan ay nakakaranas naman ng pagbaha ang ilang lugar. Gaya na lamang sa aming kinaroroonan, ipakita ko lamang yung sitwasyon dahil kung papansinin po ninyo mga kapuso, ito ho ay lubog po sa baha. Yan po ekta-ektaryang palayan na kung saan may mga tanim po dyan na palay na dapat ay aanihin sana sa buwan ng Desyembre. Pero dahil nga po sa napakalakas na ulan, bunsod ng bagyo ay nalubog na ho yan sa baha. Bukod sa palayan mga kapuso ay nalubog din sa baha ang kalasada ho na ito. Ito ho yung kalasada sa bayan ng Santa Teresita kung saan dire-diretso ho ito sa bayan ng Gonzaga at bayan ng Santa Ana. Possible
accessible naman ho sa lahat ng mga motorista pero kinakailangan lamang na magdahan-dahan dahil medyo may kataasan pa nga po yung tubig dito sa lugar. Rafi? Jasmine, may mga lugar pa ba na hindi makontak sa mga oras na ito dyan sa Cagayan? Actually, Rafi, may mga bayan na kung saan talagang hindi, like yung pinanggalingan namin sa bayan ng Santa Ana, Rafi, hindi kami makatawag, hindi rin kami matawagan. Sa bayan ng Calayan, hindi pa rin, kumbaga putol pa rin yung communication line doon. And sa may Sanchez Mira, may mga parts daw doon na kung saan ay talagang wala pang communication line. Base yan sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO Cagayan, Rafi. Nabanggit mo, Jasmine, yung Cagayan River, lagpas na dun sa alert level. Pag tumaas pa yung water level, posible bang magpalikas ulit ng mga residente? Yes, Rafi, kung magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng antas ng Cagayan River ay may possibility talaga na magpalikas pa ng mga residente, especially yung mga nakatira sa may Tuguegarao City dahil kapag lumampas sa 6 meters yung antas ng Cagayan River ay meron ng mga barangay doon na kung saan ay binabaha. Kaya naman ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ay nagpapatupad ng preemptive evacuation kapag yung antas ng tubig ay unti-unti nang tumataas. So kung halimbawa, Rafi, na tuloy-tuloy yung pag-ulan upstream, asahan din na tataas pa yung antas ng tubig sa Cagayan River. Kumusta naman yung supply ng kuryente dyan sa Cagayan? Sa ngayon, Rafi, mas marami na yung bayan na walang supply ng kuryente. Ang tindi kasi talaga, Rafi, anong epekto ng bagyong Marce. Kagahapon sa ating pagbiyahe, napakaraming poste ng kuryente, Rafi, yung talagang tinamaan. Layla yung mga kable ng kuryente. Kaya nga ang sabi nga ng otoridad, posibleng matagalan pa daw yung restoration sa supply ng kuryente. Pero ayon sa PDRRMO, sa ating pakikipag-usap kanina lamang, ay nakikipagtulungan na rin yung mga electric cooperative mula sa iba't ibang mga probinsya para mapabilis yung pagsasaayos sa mga nasirang linya ng kuryente sa probinsya ng Cagayan, Rafi. So bayanihan na para agad maibalik yung kuryente. Maraming salamat sa iyo at ingat pa rin kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hinagupit din ng bagyong Marce ang ilan pang lugar sa Northern Luzon. Umugong ang malakas na hangin na sinamahan ng pag-ulan sa Sarat at Lawag sa Ilocos Norte. Masungit din ang panahon sa Pagudpud. Sa lakas ng hampas ng mga alon doon, natibag ang bahagi ng isang seawall. Sa Luna, Apayao, pinagsamang ulan at malakas na hangin din ang naramdaman ng mga residente. Gayon din sa kalapit bayan nito na Abulog, Cagayan. Sa Kalayan, nagangalit ang mga alon sa dagat. Malapit naman nang maabot ng tubig ang isang tulay sa Kamalenyugan. Kasagsagan ng hagupit ang bagyong Marce sa Sanchez Mira, Cagayan, sinusubukang itali ng lalaking yan ang bubong ng bahay. Kumakalampag na kasi ito dahil unti-unting nakakalas. Ilang sandali lang, tuluyang nilipad ng malakas na hangin ang bubong. Nabasa na rin ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Walang magawang may-ari kundi mapasigaw at mapaiyak dahil sa sitwasyon. Sa kapitbahay muna lumikas at nagpalipas ng gabi ang mag-anak na nakatira sa bahay. Huli kam sa Tondo, Maynila na hit and run ng 2 beses ang isang lalaki. Pahirapan na matukoy ang may-ari ng 2 motorsiklong sangkot sa insidente. Balitang hatid ni James Agustin. Mula sa Antipolo Street, nakuha na ng CCTV camera ng barangay ang isang lalaki na naglalakad paliko ng Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila mag-alauna kanina madaling araw. Pasuray-suray ang lalaki na biglang gumitna sa kalsada. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na patuloy ang paglalakad ng lalaki. Hanggang sa bigla siyang nabangga ng motorsiklo. Humandusay ang lalaki sa kalsada. Ang rider mabilis na umalis. Matapos na ang 8 segundo, isa pang motorcycle rider nakabangga sa lalaki. Sumemplang pa ang rider. Itinayo ang kanyang motorsiklo at umalis din. Kita sa CCTV footage na may lumapit na concerned citizen sa biktima. Siya rin ang nag-report ng insidente sa mga taga-barangay. Responde kami, dumating na rin yung mga medical unit, tapos hindi nila pinagalaw yung bangkay, tapos pinulsuan nila, which is sabi niya wala na daw pulso. Doon nila dineclare na parang dead on the spot na. Dead on the spot ang 36 anyo sa lalaki. Labis ang paghihinagpis ng kanyang mga kaanak. Ang pinangyarihan ng aksidente, halos 30 metro na lang mula sa bahay ng biktima.
Kwento ng kanyang nanay alas 8 kagabi na mag-inuman sa kanila ang anak at 2 kaibigan. Umalis daw ang kanyang anak para ulit uminom malapit sa Riles. Pauwi na raw siya nang mangyari ang aksidente. Natutulog na ako. Itong anak ko, sabi niya, nanay, may na-aksidente. Sabi niya ganun. Tinakpan na. Sabi niya, may ambulansya. Bumaba naman ako, lumapit ako. Nang tinignan siya nga. Patuloy ang investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Kahit nakuhanan ng CCTV camera ang insidente, hirap ang mga otoridad na matukoy ang plaka ng 2 motorsiklo. Kung sino man yung nakabangga di sa anak ko, tinakasan nyo. Lumutang naman kayo. Wala kayong puso. Ayon sa mga taga-barangay, ilang buwan nang sira ang mga streetlight sa lugar. Medyo prone siya sa accident kasi madilim siya. Recently, biglang hindi gumana na yung mga street light natin dyan. So, yun nga, kaya madalas din kami nagpapatrolya dyan. I-request namin na maayos yung street light dyan as soon as possible. Para siguro mas maliwanag din, mas maiwasan natin yung mga aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.